Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Welcamia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Samahan po ninyo ako sa talatang ating pagbubulayan ngayong umaga. Matatagpuan po ito in the book of Proverbs chapter 25 verse 28. Proverbs 25:28. Ganito po ang sinasabi: A man without self-control is like a city broken into and left without walls. Ulitin ko po. A man without self-control is like a city broken into and left without walls. Pagpalain naman ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita na sa umaga pong ito'y ating pagbubulay-bulayan. Kung meron po akong isang kahinaan, ito po ay ang kumain. Mahilig po akong magluto. Mahilig po akong kumain. Kapag wala po akong ginagawa, ang iniisip ko po, ano ang pwedeng kainin. Minsan po, almusal pa lang, iniisip ko na kung anong merienda. At pagkatapos ng merienda, ang pananghalian. Pagkatapos po, hindi pa naliligpit ang pinagkainan. Minsan po, iniisip na uli ang merienda sa hapon. Pagkatapos ng merienda sa hapon, magluluto ng hapunan. Pagkatapos kumain ng hapunan, malapit na hong matulog. Pero nag-iisip pa ho kung pwede bang mag-midnight snack. Mahilig po akong kumain. At kapag wala akong ginagawa, mahilig akong kumain. At kung meron po akong napakahirap kong kontrolin, ay ang pagkain. Kita naman po siguro sa aking katawan. Kita rin po siguro sa sakit na meron ako ngayon. Ang aking pong sakit ngayon ay bunga ng kakakain at ang hilig sa pagkain. Mataas po yung aking blood sugar. Meron po akong cholesterol. Mataas po rin yung aking cholesterol. Hypertensive po ako. At ang sabi po ng mga doktor at dalubhasa, ang lahat po ng ito ay bunga ng hilig sa pagkain. Kung uugatin po natin ito, pwede naman po palang hindi mangyari yon. Alam niyo po yung misis ko, lagi pong paalala niya. Nung bago pa lang po kami nagsasama, ayokong dumating yung araw na ako mag-aabot sa iyo ng gamot na iinumin mo. Ayokong dumating yung araw na ako yung magpapaalala, uminom ka na ba ng gamot? Pero lahat ng yon ay ginagawa niya ngayon. If only, yun po yung word na gusto kong sabihin, if only I was able to control my diet, maybe wala akong diabetic ngayon. Wala akong diabetes ngayon. Wala akong cholesterol. Hindi mataas ang cholesterol level ko ngayon. Wala po akong ininom na gamot sa hypertension, sa cholesterol, at sa diabetes. If only. So ito po yung mga bagay na kung maibabalik ko lang. Sabi nga nung kantang, kung maibabalik ko lang. Pero nangyari na po yung mga bagay na yon at wala na po akong choice kundi i-maintain na lang yung mga sugar level, hypertension, cholesterol. At siguro po nakaka-relate kayo sa akin dahil marami pong mga bagay sa buhay natin na nangyari kung nakontrol lang natin ang ating mga sarili. Kung kayo po ay nakakulong ngayon at nasa bilangguan at may pagkakataon kayong mapakinggan ang mensaheng ito, maaaring sabihin ninyo, Pastor, wala rin sana ako sa bilangguang ito kung nakontrol ko lang ang aking sarili. I may not be in the situation that I am in right now kung nakontrol ko lang ang aking sarili. Napakahalaga po ng self-control. Marami pong tao nakagawa ng bagay na masama, nakagawa ng bagay na pinagsisihan, nakagawa ng mga bagay na ayaw niyang gawin, pero bunga po ng bugso ng damdamin ay kanyang nagawa. Marami pong mga tao na andun ngayon sa isang sitwasyon, sa isang relationship na magulo, masalimuot, at gustuhin man niyang lumabas, hirap na hirap siyang lumabas sa relasyon na ito, bunga ng kawalan ng self-control. Napaka-importante po nito. Meron nga po, napanood ko, nagkagit-gital lang po yung mga sasakyan. Hindi naman po sila nasaktan, wala naman po silang naging galos, nagkaroon lang ng konting gasgas yung kanilang mga sasakyan. Pero humantong po ito sa sakitan. Humantong po ito sa patayan. At yun po, yung nakapatay, yung napatay, patay. Yung nakapatay, kulong. So pagkatapos po ng mga pangyayaring yon, kung pwede lang balikan ang sitwasyon at magpasensya, pigilin ang sarili, sana po hindi nangyari ang mga bagay na yon. Mga kapatid, hindi ko po alam kung meron kayong karanasan na what if. Yung karanasan na kung pwede lang sana na napigil ninyo ang sarili nyo, hindi sana kayo humantong doon. Kahapon po nabasa ko po, kamakalaway yata, nabasa ko sa Facebook
Ang dalawang mangingisda, hindi ko po alam kung Filipino or kung anong lahi, hindi po binanggit, na nakahuli po sila ng freshwater drums. Yung pong isdang freshwater drums dito sa Winnipeg, ito po in abundance. Napakadami po nun. Ang itlog po nun, ang dami. Kaya po, dumadami po yon. At ito pong isda na ito, hindi masyado po itong masarap. Hindi siya masyadong masarap. Kaya po nung dumating ako rito, walang limit yon. You can catch as many as you want. Wala pong limit. Pero sa paglipas ng mga panahon, nagtataka ako bakit ang government ay nilagyan rin ng restriction ang paghuli ng freshwater drum. Ngayon, nung nakarang taon, ito po 15. You can catch 15 pieces. Kasi po, madali siyang hulihin. Ang takaw po ng isda na to eh. Hindi pa nabagsak yung kawil mo at saka yung pain mo, kinakagat na nila eh. So, dahil po doon, nagtaka ako bakit nilagyan ng restriction, naging 15. Itong taon na to, ginawa po itong 10. You can only get 10 pieces. Ito po sigurong mga mangingisda nito, I don't know kung talagang intentional or maybe they don't know the new law. The new law, humuli po sila ng madami. More than the limit, nahuli po sila ng conservationist. At alam niyo po kung magkano naging multa nila? Nagmulta po sila ng $1,400 dahil sa sobrang isda na kanilang hinuli. Siguro nung nahuli sila, naisip nila, $1,400 each. Siguro naisip nila kung yung 1,400 ibinili natin ng isda, lahat ng masasarap na isda yon. Baka may karne, napakadami. You can probably survive in 3 months of food sa $1,400 na naging multa ng dalawang taong ito. Yun po ay isang what if din. O yung nagdadrive ka, no? Tapos nakita mo 60 kilometers per hour. Nainip ka, niyapakan mo yung gas. Lumampas ka, naging 70. Hindi mo namalaya, naging 80. Tapos all of a sudden, biglang nagwangwang, pinull over ka, at magpe-penalty ka ng $400 to $500 dahil lang sa kawalan ng self-control. Mga kapatid, ang Biblia ay nagpapaalala sa atin, a man without self-control is like a city broken into and left without walls. Natatandaan niyo po ba sa panahon ni Nehemiah, yung akin pong message last Sunday, na yung pader ng Jerusalem ay giba at wala silang pader. At ito po mga kapatid, doon ikinumpara ni Haring Solomon in the book of Proverbs ang isang tao na walang self-control. Yun daw walang self-control ay isang city na walang pader. You are left what? In a state of without protection at all. Kapag walang self-control ang tao, nakakatakot kasama kasi anytime pwede siyang mag-disintegrate. Pwede siyang sumabog. At ito po tandaan ninyo, pag ang kasama nyo taong walang self-control, madadamay ka kapag sumabog ito. Kasi wala siyang protection. Nakuha niyo po? So, to exercise self-control is to discipline ourselves, set boundaries, and rule over our actions. A lack of self-control then leads to free reign of fleshly and worldly patterns that end up exercising self-control over us. So, what is one area of your life that is succeeding in the exercise of self-control? Kumusta po tayo? Saang area ng buhay natin matagumpay tayo na nakokontrol natin ang ating mga buhay? In the area of your finances, kumusta po ang self-control natin dyan? In the area of food, in the area of indulgence, sa mga bagay-bagay na meron sa mundong ito, kumusta po tayo? Purihin po ang Diyos kung sa area na yan ay talagang na-exercise po natin ang self-control. And thank God for His Word which convict us of the truth and for His divine power which is everything we need to live a life of being godly. No? Kailangan po natin yon.
Kailangan po, bunga po ng Espiritu Santo ang self-control. Napakahalaga po na ang bungang ito ng banal na Espiritu ay manatili at taglayin lalo na ng mga mananampalataya. Sa panahon po ngayon, napakadali po kasi nating maimpluwensyahan eh. Napakadali po nating madala sa agos ng mundong ito na hindi natin namamalayan. Wala na, hulog na tayo. Here are some of the biblical reference when it comes to self-control. Binasa ko na po yung isa, Proverbs 25:28. Ang sabi po, a man without self-control is like a city broken into and left without walls. Sa 1 Timothy chapter 2 verse 9, ang sabi po ni Pablo, women should adorn themselves in respectable apparel with modesty and self-control, not with braided hair and gold of pearls or costly attire. Mga kapatid, dito po, ang gusto lang po, ang konteksto ng bagay na ito na sinabi ni Pablo kay Timoteo, kayong mga babae, kontrolin nyo naman ang inyong mga sarili tungkol sa mga bagay na ilalagay ninyo sa inyong katawan. Tungkol sa inyong sosuotin. Tungkol sa inyong mga kolorete sa mukha at mga, may kinalaman sa inyong attire. Kasi po, minsan ito, hindi lang sa babae, kundi sa mga lalaki, wala rin tayo control dito. Do not adorn yourselves with too many things na costly. At kontrolin din natin. May self-control ka ba sa pagsha-shopping? May self-control ka ba sa pamimili ng mga bagay na gusto mo? Minsan po, wala tayong control. Minsan halaman lang, Sorry, pero yung misis ko po, minsan, pagod na siya maglakad. Naalala ko na isang araw, sabi niya, pagod na ako maglakad. Pwede ba, pupunta kami sa supermarket, pwede ba, wag na tayo pumunta? O sige, wag na pumunta sa supermarket, sa bilihan na lang ng halaman, bigla lumakas. Bilihan ng halaman, bigla nakakatayo. Di po ba? So, ang point ko ron, may mga pagkakataon kapag gusto natin yung mga bagay na gusto natin gawin, nawawalan tayo ng control. Kumusta kayo in the area of shopping? Women, men, do you have self-control? Kahit na alam mo na sagad na yung credit, minsan sasaksak mo pa, isuswipe mo pa, at nawawalan tayo ng control. Sa 1 Timothy chapter 3 verse 2, may paalala naman po rito sa mga leader. Sabi po rito, therefore an overseer must be above reproach, the husband of one wife, sober-minded, self-controlled, respectable, hospitable, able to teach. And this is for the leaders of the church. Alam niyo po, kasama doon sa hindi mahilig sa alak, dapat hospitable ka, dapat respectable ka, dapat sober-minded. Ang isinama po ron, dapat may self-control ka. Qualification for leadership, ang self-control. Kasi po, hindi naman po pwede kapag ikay leader, ganun ka na lang banat kung anong magustuhan mo. No, you should practice self-control. Sa 2 Timothy 1:7, paalala uli ni Pablo, for God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. Ang dami po sinulat ni Pablo tungkol po sa self-control. So, sa sulat po niya kay Tito, Titus chapter 2 verse 6, likewise urge the younger men to be self-controlled. 1 Peter 4:7, si Pedro naman, ang sabi po ni Pedro, the end of all things is at hand, therefore be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers. 2 Peter 1:5-6, ang sabi po, for this very reason, make every effort to supplement your faith with virtue, and virtue with knowledge, and knowledge with self-control. Naku, aabutin po tayo na hanggang tanghali. Kababasa po ng mga talata tungkol sa self-control. At napakadami po nito. Kaya po ganun karami, siguro, ganun din ka-alarming ang kawalan ng self-control. Kaya parati sa Bible, binibigyan ito ng emphasis at pagpapahalaga. Kaya sa umagang ito, kumusta po tayo? Ang paalala po ng Bible, taglayin natin ang self-control. Hanapin po natin sa Biblia ang ilang mga tao who practice self-control. Ilan? Una, si Joseph. Si Joseph, son of Jacob. Naalala niyo po siya? Siya po yung
napunta sa bahay ni Potifar. Doon sa bahay ni Potifar, ginawa siyang alipin. Binenta po siya ng kanyang mga kapatid. Nakarating po siya ng Ehipto. At doon sa Ehipto, bumagsak siya sa bahay ni Potifar at ginawa siyang katulong. May asawa si Potifar. Hindi po binanggit kung maganda yung asawa ni Potifar. Kung sexy yung asawa ni Potifar, hindi rin po binanggit. Pero mga kapatid, araw-araw itong asawa ni Potifar, tinutukso si Joseph. Imagine po niyo yung self-control niya. Araw-araw, pag-aalis na yung kanyang boss na si Potifar, eto na po, lalabas na yung asawa ni Potifar at sisimulan ng tuksuhin si Joseph. Pero nagtagumpay si Joseph. Alam niyo po mga kapatid, hindi madaling i-practice ang self-control. Mas madali po ang mahulog na sa tukso, ang to indulge dun sa tukso, than to practice self-control. Pero alam niyo po mga kapatid, those people who practice self-control, sa dulo ng kanilang pagtatagumpay, pinagpapala po sila ng Diyos. And because of Joseph's self-control, he was able to preserve the whole nation of Israel sa matinding famine na dinanas ng lupain. Nakuha niyo po? Ang isa pa ho na gusto kong gamiting example ay si Daniel. At ang kanyang mga kaibigan, si Shadrach, si Meshach, at si Abednego. Ito pong apat na lalaking ito, nung dumating po sila mga kapatid sa Babylonia, hindi po sila kumain ng pagkain ng mga tao ron. Sila po'y kumakain ng mga gulay. Hindi po sila kumain ng mga pagkain inihahain sa mga Babylonian. At pinatunayan po nila na yung kanilang diet ay diet na makakatulong sa kanilang pisikal na pangangatawan. Tayo po minsan, nakakita tayo ng leche flan. Gumagalaw-galaw pag ginakalog-kalog mo yung leche flan. Napakasarap. Alam na natin na diabetic tayo. May gamot naman eh. Kain. Bulalo. Gumagalaw-galaw yung taba. Yung buto, tataktak pa natin yung buto ng bulalo. Kukunin natin yung pinakautak sa loob. Alam natin ng kolesterol. May gamot naman eh. Pero ito po si Daniel, si Shadrach, si Meshach at si Abednego, nanindigan po sila. At alam niyo po, naging matagumpay sila, napansin sila ng hari. Dahil po sa kanilang self-control. Now, let us look at some of the biblical example of people who lack self-control. Sino una sa listahan ninyo? Kung kayo pong papipiliin ko ng mga tao sa Bible na walang self-control, sino una sa listahan ninyo? Ako po ang una sa listahan ko, si Samson. I saw the light in the night when I passed by my window. Tarantan, tan, tan, tan. No. Kanino po nahulog si Samson? Kay Delilah. Na po, ilang beses, paulit-ulit siyang niloloko ni Delilah. Pero paulit-ulit pa rin si Samson. Hanggang sa, ano nangyari? Without self-control, inireveal niya kay Delilah yung kanyang kahinaan. Nahuli siya ng mga Pilisteo, binulag, at nawala ang kanyang lakas. Yan si Samson. Pangalawa, na example, mighty, no? Mighty. Alam niyo po, yung mga matitipuno, akala niyo wala nang dahilan para matalo eh. Lakas. Pero, because of lack of self-control, wala. Yung lakas niya walang silbi. Si David ang kasunod. Isang magaling na hari, siya ang pumatay kay Goliath. And because of that, he became a king. Napakagaling na hari nitong si David. Lahat ng mga kalaban ng bansang Israel sa kanyang pangunguna, tinalo niya. Pero dumating yung time, hindi na siya sumama sa digmaan. Ipinagkatiwala na lang niya sa kanyang mga tauhan. At isang araw, habang nandun sa complacency mode, nandun sa kanyang tore, sa palasyo, nakasilip siya ng isang babaeng naliligo. Napaka-sexing babae, si Bathsheba.
Pwede naman niyang hindi patulan dahil ang dami na niyang asawa. Pero ano po ang nangyari? Si Haring David natukso kay Bathsheba. At ito po ay nagresulta ng kanyang pagkakatanggal sa trono ng Diyos. Sa trono ng paghahari. Sinaway siya rito ni Nathan. At dito nagkaroon siya ng matinding kapighatian sa kanyang puso. If only. Po. Ngayon, isa pa. Bigyan pa natin ng isa pa. Yung anak nitong si David. Si Haring Solomon. Tinanong ng Diyos ko, anong gusto mo, Solomon, at ibibigay ko sa iyo. Pinili niya ang wisdom. Dapat, kung titingnan mo, wisdom, matalinong tao ka na, ano po? At sa kanyang katalinuhan, alam niyo po, nagawa niyang sumikat, maging tanyag. Binigay din ng Diyos sa kanya ang kayamanan. Alam niyo po, meron siyang 700 asawa, 700 na asawa. May 300 na kabit. Iba yung asawa, iba pa yung kabit. Yung asawa, pinakasalan. Yung kabit, hindi. 300 yun. 1,000 lahat ang kanyang babae. 700. 300 ang kanyang kabit. Ano po ang kanyang kawalan ng self-control? Yun, babae. At hindi lang yun, mga kapatid, ang malaking problema ni Haring Solomon. Sa halip na siya ang maka-impluwensya sa mga babaeng ito, kasi iba-ibang lahi yun eh. Iba-ibang lugar kumuha siya ng asawa. Ang problema, yung mga babaeng yun, may mga dalang Diyos-Diyosan mula sa kanilang mga bayan. At alam niyo po, ang ginawa ni Haring Solomon, na impluwensyahan siya ng mga babaeng ito, yung mga Diyos-Diyosan ng kanyang mga asawa, ay pinagawa pa niya ng mga ribulto at kanyang sinamba. Self-control. Now, tatanong po natin, why self-control is important? Alam niyo po, mga kapatid, we display our God and His gospel when we are self-controlled. Pinapakita po natin at pinapahayag sa mundo ang ating Diyos. At ang gospel na ating ipinamumuhay kung tayo ay may self-control. Self-control is one part of the fruit of the Holy Spirit. Galatians 5:22 hanggang 23. So exercising self-control means reflecting the Spirit of God. Throughout the Bible, there are lists of attributes describing godly men and women. And most of them include the faith-filled trait of self-control. When we exercise self-control, we pursue a holy life that is glorifying to the Lord who made us in His image, who redeemed us through His gospel, and who gave His indwelling Spirit to live within us. Tandaan po ninyo, self-control display our God because our God is self-controlled God. Amen? Kaya the more you control yourself, you become godly. Amen? Kasi mas pinipili mo yung tama. Mas pinipili mo yung matuwid. Mas pinipili mo yung kalooban ng Diyos sa halip na ang piliin mo ay yung labag sa kanyang kalooban. Di ba doon lang naman natin ine-exercise ang self-control sa mga bagay na matuwid? Amen po ba? No? All His words are perfect, sure, right, pure, clean, and true. Kaya po dapat lagi po natin itong taglay sa ating mga buhay. God is a God of self-control and we bear His image and magnify His gospel work when we pursue exercising this aspect of godliness. Alam niyo po ba na we protect our souls when we are self-controlled? No, Proverbs 25:28. No po? Self-control is necessary because we are at war with our own sinful nature. Sabi po ni James, no po? Sabi po niya, James chapter 1 verse 14, yun pong sinful nature ay hinahatak tayo para magkasala. Ito po ay taglay natin. Kahit po tayong mananampalataya na, meron po tayong struggle sa paggawa ng masama. Dahil ito po yung old nature.
At para mapagtagumpayan po natin ang old nature, kailangan po natin ang bunga ng Espiritu, at ito po yung self-control. Exercising self-control keeps our enemy from gaining foothold over us and keeps sin from having the upper hand in our thoughts. Tandaan ninyo mga kapatid, ang kaaway napakagaling maglagay ng kaisipan. At itong kaisipan ito nagiging salita. At itong salita nagiging action. If we do not discipline ourselves and rule our own action, we leave ourselves vulnerable of temptation. Or vulnerable to temptation. Matindi po ang influence ng mundong ito eh. Napakatindi ng influence ng kaaway sa ating mga buhay. Napakatindi ng influence ng sin. Amen po ba? So when we practice self-control, we pursue a greater eternal good sa ating mga buhay. Ang sabi po ng 1 Peter 4:7, the end of all things is at hand. Therefore, be self-control and sober-minded for the sake of your prayers. Sabi po ni Pedro, malapit na ang wakas eh. Nasa dulong bahagi na tayo. At dahil doon, practice self-control. Watchfulness is to keep the eyes of our hearts fixed on eternal matters. Let us store up treasures in heaven rather than storing treasures on earth. And let us demonstrate our faith through our spiritual groaning, a deep desire to be with Jesus once and for all. Let us practice self-control. Meron pong 6 steps to exercising self-control. Pero bukas ko na po ito ipagpapatuloy. Ang ganda po ng topic na to, ang haba eh. Marami pong pwedeng talakayin. Maraming pwedeng ipaalala. At bukas po, Biyernes, Thursday, ano bang araw ngayon? Thursday. Tama po, Biyernes. Bukas na natin tatapusin ang conclusion ng ating pag-aaral ngayon. At bukas tatalakayin po natin mga steps to exercising self-control. So I hope na pagpala po kayo ng ating pag-aaral. At kung dumadaan ka ngayon sa isang sitwasyon na nangangailangan ng self-control, humingi ka sa Diyos nito. At ang Diyos ay handa namang tumugon sa ating mga kahingian. Amen? Manalangin po tayo mga kapatid. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa paalala dahil madalas kami po naman ay talagang nahuhulog sa mga padalos-dalos na mga pagpapasya. Madalas po ay nawawalan din kami ng pasensya, nawawalan ng kontrol sa mga bagay na dapat ay in control kami. Patawarin mo po kami, Panginoon, at hayaan mo po na ang aming mga buhay ay sumailalim sa iyong kapangyarihan at ang mapili namin parati ay ang iyong mga kalooban. Ama, maraming salamat for reminding us to develop the spirit of self-control. The fruit of the Spirit which is self-control. Wala po kaming magagawa kung sa aming mga sariling kalakasan lang. Kaya po lagi namin kailangan ng iyong tulong, kailangan namin ng iyong kalakasan. Papagtagumpayin mo po ang aking mga kapatid kung sila po'y dumarating sa mga pagkatukso ng buhay, doon sa mga fleshly impulse, doon sa kagustuhan ng laman. At hayaan mo pong mapili nila kung ano yung matuwid at kung ano ang iyong kalooban. Kung natutukso kaming gumawa ng masama, makipagnegosyo ng hindi tama, yung gumawa ng masama sa aming kapwa, turuan mo kami sa pamamagitan ng self-control na magtagumpay. Ama, kung ano man yung tukso na nasa harapan ng aking kapatid ngayon, ilayo mo siya doon at hayaan mo po na magtagumpay siya. Dinadalahin ko rin ang mga karamdaman ng aming pisikal na pangangatawan. Idinadalahin ko rin ang mga kahinaan namin, Panginoon, sa amin pong mga emosyon, sa amin pong mga pisikal na pangangatawan, at ipinagkakatiwala namin ito sa iyo.
Ipuin mo ang mga may karamdaman, kilala mo naman sila, Panginoon. At ang aking mga kapatid na sa umagang ito'y nakikinig at nanonood ng programang ito, samahan mo rin sila at hayaan mo po silang magtagumpay. Panginoon, sa iyo po ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Good morning po mga kapatid. Magandang umaga po Ate May Paredes Libertino. Good morning po at sa mga kapatiran sa Aristocrat Restaurant. Ganun din po kay Brother Dong Kalunya. Magpunta po kayo sa Aristocrat. Kompleto po doon ng Filipino dishes. Wala na po kayong hahanapin. Lalo na po yung kanila ngayong latest na kimchi. No? Ang sarap ng kimchi nila. Gumagawa rin po ako ng kimchi pero talo po yung kimchi ko ng kimchi nila. Ang sarap po. Tapos, meron din po silang mga arroz caldo, goto, mami. No? Marami po kayong mabibili doon. So, good morning din po kay kapatid na Gina De Castro at kay Kuya Pedoy. Pagpalain kayo ng Panginoon. Kay Ilhad Mendoza, kay Ate Minda Lingan, magandang gabi po sa inyo. Ngayon ko lang po nakita tong si Ate Minda Lingan. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa, Ate Minda. Ganon din po kay Brother Arnold Arevalo. Ayan, tama, takbo lang. No, dati daw po 210 pounds si Brother Arnold, ngayon 116 lang. Ang galing naman. That is self-control. Ayan, talagang bilib ako dyan eh. Noon pa man, bilib ako dyan kay Brother Arnold. Sabi ko nga, marami pang mararating ang taong ito. Good morning kay Brother Arnold, ganon din kay Sister Wayne Arevalo, kay Inigo, pagpalain kayo ng Panginoon. Kay kapatid na Maylin Villanueva, magandang araw. Kay Ate Epi Anadilla, magandang araw sa inyo. Kay Kuya Manix Cruz, good morning Kuya Manix. Kay Ai Advincula, Ai, kumusta ka na? Patuloy na manalangin na nawa ang kalusugan ng Panginoon ang patuloy mong maranasan. Kay Kuya Bernice Sanchez, magandang araw po Kuya Bernice. Kay Ate LV De Castro Paredes, kay Kuya Dol Paredes, magandang araw po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kay Alma Ragus, Alma, magandang araw. Kay kapatid na Carolina Bukiran, kay Lily Camialu, magandang araw bunso. Pagpalain ka ng Panginoon at ang Panginoon ang sumagana sa iyong buhay. Kay kapatid na Chela Buntoyan Barcero, magandang araw Chela. Kay Ate Betty and kay Kuya Nick Bautista, magandang araw sa inyo. Kay Pastor Ruben Manabay, magandang araw po. At binabati natin yung mga kapitbahay po ni kapatid na ni Pastor Ruben Manabay, si Jeneline Osorio at saka si Unte Baby Himpisaw. Pagpalain po kayo ng Panginoon mga kapatid. Nawa po ang Diyos ang sumagana sa inyong buhay, patuloy po kayong pagpalain. Ganon din po kay kapatid na Raquel Bayot, magandang araw. Kay Vanji Magnaye, kay Ate Belen Olaes, kay Eric Advincula, Eric, pagpalain kayo ng Panginoon. Kay Kuya Emil Serrano, kay Ate Mirna Narciso, kay Uglaw, kay Ate Neneng Sintos, kay Ate Nelia Ramos. Ate Nel, magandang araw po. Kay Ate Agi Victa, kay Agnes Causaren, kay Ate Mira Narciso, kay Maylin, nabasa ko na po ito. Kay Kuya Dol Paredes, kay Nanay Hilda Mendoza, kay Marilu Reyes, kay Ate Maricruz, magandang araw po. Kay Ate Tess Asturias at sa mga taga Living Water Christian Fellowship sa Buhay na Tubig. Kay Pinsang Randy Reyes, nakita ko Pinsan Randy yung ginagawa mo na bahay ng nanay mo. Pagpalain kayo ng Panginoon. At kumusta kay Ate Celia? Ganon din po kay Sir Christopher Pegolio. Ayan, magandang araw Sir Chris, namiss ko na kayo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Si Kuya Eric Maynes, kay Kuya Larry Montillano, kay Ate Nilda Victoria, kay Ate Mirna Sinfuente, patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Ate Mirna, si Ate Delia Magkawas at si Kuya Ban, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kay Ate Ellen Gonzales, kay Nanay Gloria Barco, kay Rosalie Cunanan. Ayan. At pagpalain po kayo ng Panginoon kapatid. Ang biyaya ng Diyos ang sumagana sa inyo. At si kapatid na Rosalie Cunanan ay nasa Toronto. Ayan. So God bless po sa inyo. So ang pagpapala ng Panginoon
ang patuloy po ninyong maranasan. Again, it's Thursday. Nalilimutan ko na po ang mga araw. Thursday po ngayon, sa mga magsisimula pa lang ang araw, pagpalain po kayo ng Panginoon. At sa mga magpapahinga na ngayong gabi, ang kapayapaan ng Panginoon ang sumainyo. Mga kapatid, gusto ko lang po magpasalamat. Kahapon po ay nabili ko na ang biyaya ng Panginoon. Nakaloob po ito ng isa sa inyo. No? Isa po sa laging tagapakinig natin sa Tinig ng Pag-asa na nagpala po sa akin ng GoPro. Ito po, nabili ko na. At ito po itetestingin natin. Ito pong video na ginagamit ko, webcam pa lang po ito. Kaya, pero pagdating ng araw, makikita nyo po yung mga susunod nating vlog, mga video. Ito na po ang gagamitin natin. Ito po yung GoPro Hero 8. Ito po yung latest GoPro. Hindi ko po masyadong alam gamitin. Kaya, pag-aaralan pa. Pero salamat sa Panginoon. Ito po yung pinaka-latest when it comes to yung mga fast-moving camera na ginagamit ng mga vloggers. At ito po ay nakamit natin at ipinagkaloob po ito dahil mayroon pong dalawang kapatid mula po sa Amerika na nag-bless sa atin ito. Thank you so much mga kapatid. Ang Diyos na po ang bahalang magbalik sa inyo ng mga pagpapala sa bagay na ito. This will be a great help sa mga susunod nating videos. By the way, take note, hindi naman po kinakarir ni Pastor Ruel ang pag-YouTube. Sideline lang po yun. Ano po sideline? O libangan lang po. Ito po yung nakakapag-inspire sa akin na maging instrumento. Alam niyo po, hindi niyo alam ang aking isipan, pero in a way, I would like to be connected to the world through YouTube. Sa pamamagitan, alam niyo po ang totoo, ngayon pong araw na ito, ang nanonood po sa akin ay 62. Kanina po umabot po ito ng mga 60 hanggang 69. Kayo po na nanonood sa akin araw-araw 69. Ang purpose kung bakit kayo nanonood ay dahil sa salita ng Diyos. Alam niyo na yon. Yung mga hindi po nakikinig ng salita ng Diyos, mas interested po sila sa mga pagluluto, interested sa kalokohan. May isang pastor nga po ako nabasa ngayong umaga. Nag-post siya sa timeline niya. Bakit daw, kapag pangangaral ng salita ng Diyos, walang interest ang mga tao? Mas interesado sila sa mga walang kabagay-bagay. Ganun po talaga ang mundo eh. Kaya po naisip ko, why not go to the other extreme and play that extreme? Meaning, go to the YouTube world. Alam niyo po ba na nag-YouTube ako ng Tinig ng Pag-asa, walang nanonood. Ngayon po mga kapatid, may nanonood na ng aking mga pagluluto. At alam niyo po, doon sa mga pagluluto na yun, unti-unti nakikilala nila si Pastor Ruel. Doon hindi pa nila alam na si Pastor ako. Hindi nila alam na Pastor ako. Pero kalaunan, sa panonood ng YouTube ko, makikilala nila akong pastor. At sa kalaunan, magiging influential ako sa kanila. Hindi lang sa pagluluto, kundi sa pangangaral ng Ebanghelyo. Sabi po ng Biblia, ipangaral ng Ebanghelyo in season and out of season. Gamitin natin ang lahat ng venue available para makapenetrate ang salita ng Diyos. And this is my way. That is my way of penetrating the YouTube world para makapangaral ng Ebanghelyo. Yun ang nasa puso ko. Kaya kung hinuhusgahan ninyo ako, na ang layunin ko kung bakit ako nag-YouTube para kumita ng pera, kung kikita man yon pagdating ng araw, that is only a fruit. Pero hindi yun ang intention. My intention is always for the propagation of the Word of God. Wala pong pwedeng umalis nun sa puso ko. And the more I am right now in social media, the more I will be in the preaching of the Word. Amen? So maraming pong salamat. Again, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa YouTube channel ko, nanonood din lang kayo ng Tinig ng Pag-asa, dalawin nyo rin po yung Ruel Camya TV para naman po sa mga lutuin, pagkain, adventure namin dito sa Canada at kung ano-ano pa. Yan. So good morning po Kuya Dario Sanchez. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Neri Saunar.
Para galing po sa Pasong Buaya, yan, Pasong Buaya, Imus, dyan po ang lahi namin. Taga Pasong Buaya po ang nanay ko at ang tatay ko. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga kapatid. So again, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia. Bumabati sa inyo ng magandang araw at pagpalain po tayong lahat dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.